Nilikha niyang sanlibutan at ang buong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan at kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa ring minahal. Halina tayong lahat ay umawit sa Panginoon, tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaisa ng buong simbahan, gunitain po natin si San Juan Bosco, isang pare, upang tayo maging marapat sa banal na misang ito. Halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan at mga nagawang mga hindi maganda at gayon din ang ating mga pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga kapatid nating OFW, ang tumutulong sa ating simbahan, ang pagbuti ng kalagayan ng mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila ay pagdasal din natin. Nalangin natin ang patuloy na pagbuti ng kalagayan ni Yonsha, Kifara, Sister Terry, Father Jerry, Father Luciano, Dina, Lerma, Dr. Baby, Juliet, Ruthie. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Pagkaloob mong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya ay nagpaalab para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagmata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harap ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon.
Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangang kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay, tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon, nang upang maligtas sa gawain niya. Ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon, pagkat ang alalay niya'y Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga ng mga pananim. Usbong muna, sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa, siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salita ay pinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon
sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kaniyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Begin with the end in mind. Magsimula ka, ang katapusan ay naiisip mo na. Yan ang payo sa akin ng isang pari dati, many years ago, nang kapapasok pa lamang sa seminaryo. Kasi nga po, kapapasok ko pa lang. So kung iisipin ko talaga yung 10 taon pa at least, nabubunuin ko. 10 taon pa ako sa loob ng seminaryo, 10 taon akong mag-aaral, 10 taon akong maglilinis. Alam nyo na, pwede kong panghinaan ng loob eh. Pwede kong mainip. Pwede kong mabore. Pwede kong maisip talaga, 10 taon, ang tagal-tagal pa nun. Ako'y nasa unang taon pa lang, pero kung ang iisipin ko after this 10 years, ay magiging pare ako, naabot ko na yung goal ng Panginoon para sa buhay ko, yung purpose ko, gaganahan ako, mas pagbubutihin ko, mas gagalingan ko. Mga kapatid ko, ang titingnan lang kasi natin ay ang mga unang hakbangin natin, yung simulain natin, na hindi natin tinitingnan, paminsan-minsan man lang, yung patutunguhan ng lahat ng yan, eh malamang sa panghinaan tayo ng kalooban sa mga una nating magiging hakbang, lalong-lalo na kung meron tayong mga problemang maranasan. Kaya mahalaga ng ating mga unang hakbangin ay tingnan natin sa mas malawak na perspektibo o larawan. Kasama na dyan yung goal na ating inaasam upang ma-inspire tayo sa lahat ng ating mga gagawin at hakbangin, sapagkat yung end na minimitihin natin ay nasa isip at puso na natin. Last Tuesday po ay pinagdiwang ng ating inang simbahan ng kapistahan ni St. Thomas de Aquinas. Na nung una pala, sabi ng storya, mahiyain, walang kibo, mababang self-esteem, parang walang mararating. Pero si St. Albert the Great ay may nakitang potensyal kay Thomas de Aquinas na kung madidevelop lang talaga, mahahantong ito sa isang katangian na pambihira at pakikinabangan ng simbahan. Hanggang sa minsan nga inasabi ni St. Albert the Great patungkol kay St. Thomas, balang araw, ang walang kibong bakang ito, walang kibong baka kasi, mahihain nga daw talaga, ay makikilala sa iba't ibang panig ng mundo. Nakumbinsi niya ni St. Thomas na makita ang kakayanan nito, i-develop ang kakayanan nito, ginabayan niya, tinuruan niya, in-encourage ni St. Albert the Great. Hanggang sa St. Thomas ay maging pare at sa kanyang pambihirang katangian ay makasulat ng maraming mahalagang turo para sa ating pananampalataya na hanggang ngayon ay pinakikinabangan ng ating simbahan. Akalain mo yun? Yan ay dahil naniwala St. Albert the Great sa katangian ni St. Thomas sa simula pa lang. Hindi pa nadidevelop, hindi pa namumunga, hindi pa nag-flourish, naisip na niya ang kahinatnan at kanya nang pinanghawakan. Kaya meron tayong St. Thomas na simbahan. And that's because St. Albert the Great had that end in mind about St. Thomas. Simula pa lang. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang paglalarawan na ginawa ni Kristo tungkol sa simulain ng simbahang ito, ng simbahang itinatag niya kasama ng mga alagad niya. Ito'y sa pamamagitan ng isang buto na napakaliit upang ipaunawa sa atin ang napakapayak na naging simulain ng simbahang ito. Sino ba naman dati si Kristo? Anak lamang ng karpintero, hindi naman mayaman, hindi naman makapangyarihan sa mata ng mga tao. Yung kapangyarihan na makamundo at ang kanyang mga tinawag na mga disipulo ay hindi naman mga bigatin sa lipunan, mga mangingisda lamang, pakaraniwan. Sinong mag-aakala na sa payak na simulahang ito na ngayon ang simbahang itinatag ni Kristo. Laganap na at patuloy na lumalaganap
sa iba't ibang panig ng mundo. Mayroon nga pong nagsabi na kung mabubuhay lamang ngayon uli ang mga alagad, lalong-lalo na si Pedro, ay hindi siya makapaniniwala na ito na ang narating ng simbahang pinakipaglaban niya at mula kay Kristo ay inalagaan niya. At yan ay dahil na sa simula pa lang, batay na rin sa encouragement ni Kristo, naliwala na sila na may mararating ang simbahang ito. Kaya malaking bagay po talaga yung pag-iisip ng katapusan ng resulta o magiging kahinatnan sapagkat ito ang magbibigay ng kahulugan sa ating mga nasisimulan, sa ating mga pang-araw-araw na mga hakbang. At ito ang magbibigay sa atin ng inspirasyon at tapang na tapusin ang ating nasimulan. Sapagkat habang iniisip natin yung end, yung katapusan, yung resulta, naisip natin, kakayanin ko ito sa tulong ng Diyos. Mangyayari ito sa tulong ng Diyos. Nang sabihin ni Kristo ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan nga po ng simbahang ito, ay parang isang buto na sa paglipas ng mga panahon ay hindi mo mamamalayang magiging puno na at magsasanga naman ang mga malalabay. Right, sir, and then, kiniklaim na ni Kristo ang magiging dakilang kahinatnan ng simulain ng simbahang ito. At nangyari nga, sapagkat kinlaim na, iniisip na, yun ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng end in mind. Will be motivated, will be energized, and will be inspired to bring into completion anuman ang nasimulan natin ng kahapon. Brothers and sisters, while it is true na hindi naman lahat talaga ng ating inaasam ay 100% nating makakamtan, ay malaking bagay pa rin naman kung sa una pa lamang ay maniniwala na tayo na ito'y makakamtan sapagkat it will motivate us to move forward, ano man ang setback na ating maranasan. In that way, hindi po pwedeng wala tayong magandang makamtan sa buhay. Hindi sasayangin ng Panginoon ang ating mga pagsisikap. May karampatang mga biyaya sa ating mga pagtsatsaga. May maganda pa rin mangyayari sa atin. Hindi man natin makamit ng eksakto ang tinatarget natin. Kasi nagsikap ka, nagpunyagi ka, nagpakaputik ka, nag-concentrate ka, kinarir mo tinutulungan ng Diyos ang lahat. Ikaw pa kaya, ang tao pa kaya, na tinutulungan ang sarili niya? Come on. Pero kung sa una pa lang, nega na agad tayo, kung sa una pa lang, hopeless na agad tayo, kung sa una pa lang, natamad na agad tayo, wala nga po tayong mararating sa buhay. Walang magandang mangyayari sa atin sapagkat magiging mahina tayo sa mga pagsubok. Sigurado namang darating along the way sa buhay natin in fulfilling our goals, our dreams. And so begin with the end in mind. Sa una pa lang, gawin na po nating motivation yung mga pangarap natin. Hindi ko po alam kung ano ang pangarap po ninyo, pero kung ito'y pangarap, hindi para sa sarili, kundi para sa iba, para sa mas ikatatatag pa ng paghahari ng Diyos, ng kabutihan, ng pagmamahal, ng kasaganahan, ng mundong ito na ating ginagalawan, ng pamilya na ating pinaglilingkuran, ating tinutulungan, kung saan tayo nabibilang, sigurado ko pong galing po sa Diyos ang pangarap na yan. Itininim lang niya yan sa ating kalooban. Ngayon, kung galing sa Diyos yan, siguradong maigsa sa katuparan yan. Basta't atin lang aalagaan, didiligan, gagawin kung ano man ang ating makakayanan. And that includes yung paniniwala natin sa araw-araw na ito sa tulong ng Diyos ay ating makakamtan. Yun ang sinasabi, di ba, sa Philippians 1 verse 6, na anumang mabubuting bagay na pinasimulan ng Diyos sa atin, ito'y kanyang kukumpletohin. Ito'y kanyang papaging ganapin. Ito po sana, mga kapatid, ang ipagdasal nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Lahat kaya niya. Kung ako'y magtatapat
Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Aalisin ko ang aking ang Diyos. pagtutuda. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam niya, ang kakayanan ko, kung hanggang saan lang ang kaya ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos ang Alam niya ang samo mga mabubuting ko. pinapangarap ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang Alam samo ko. kong diringgin Pakipikit natin ang ating mga mata. ang samo Manalangin tayo. ko. Panginoon, alam niyo po ang laman ng puso at isip ko, ang mga pangarap ko, hindi lang para sa sarili ko, kundi lalong-lalo na para sa mga taong pinagkatiwala mo sa buhay ko, sa pamilya ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na maisakatuparan ito. Tulungan mo kong maniwala na anuman ang aking mga nararanasan o maranasan pang mga problema, pasasaan ba't malalampasan ko ang lahat ng ito at punta mo ako sa katuparan ng mga pangarap kong ikaw rin naman ang nagtanim sa puso ko. Tulungan mo ako, Panginoon, na maniwala hindi sa kakayanan ko, kundi sa kakayanan mo. Hallelujah! Tutulungan mo ako, di ba, Panginoon? Hallelujah! Hindi mo ako pababayaan po, di ba, Panginoon? Siya ay muling babalik sa atin. Kakayanin ko kasama ka. Kakayanin ko sa tulong mo, sa himala mo, sa milagro mo. Hallelujah! Ang napasimulan ko, alam kong tatapusin mo. Ikaw ay kakampi ko, ano man ang mangyayari. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo. Hindi man matupad ng eksakto ang goal mo, ang minimithi mo, basta may magandang mangyayari sa iyo. Hindi sasayangin ng Panginoon lahat ng pagod mo. Pag may tiyaga, may laga, di ba? At kapag may tiyaga, may grasya, may pagpapala. Magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, huwag kang lalayo sa Kanya. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kumapit ka. At sa tulong ng Diyos, bumangon ka, lumaban ka, at mag-expect ng maganda. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa nagtitiwala, iyong patnubay, ang dumaraing iyong tinutugon. Sa'yo'y tiwala sa dilim ng buhay, sa iyong biyaya, naging malaya. Sa palad mo, inihandog ang buhay. Sa palad mo, habilin ang puso, Panginoon, gabayan hanggang sa'yo'y handog aming pag-ibig.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming mga kahilingan at upang kami maging marapat maglingkod sa iyong dambana, naway tangkilikin kami ng pagdalangin ng iyong mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasan. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Ay sama si na Diyos. Anita Juan, Tiongaso, Maria So, Jose So, Erlito So, Eric So, Joselito Persico, Tiosa, Oreo Iska, Benjamin Nelly, Alfredo Mark Ricky. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo sa mga makapangyarihan. Kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala
na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang nan. Sa landas ko'y awin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing itim sa langit ko. Tunawin at gawing ulan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo. At umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang dan. Sa landas ko'y hawin ang buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing itim sa langit ko. Tunawin at gawin ulan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo. At umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo. Maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, batis ng tuwa at kapayapaan ang iyong angkang narito at nagdiriwang sa paggunita sa mga banal ay nagpupuri sa iyong ngalan upang sa pag-asalo namin sa pagking ng iyong anak, makamit namin ang sangla ng iyong paglingap. Kasama sa pamamagitan ni Jesucristo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap ng banal na pakikinabang ay dumadalangin makadama ng ibayong katubusan, pakundangan sa paglingkod na aming kinagampanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and in the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama.
Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya'y nawa. Mahalabiran ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na ibinibigay po ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumayin ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magpalain tayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.